Hanggang sa makausap mo na sila isa't isa. Relax lang. Hindi pa nga ako umiiyak eh. Magandang buhay po sa ating lahat at lalo na po sa ating mga kabato. Ako po si Aki, ang inyong host for today. At napaka-espesyal ng araw na to dahil kasama po natin ang mga tunay na mandirigma, mga kapwa natin sa dialysis at ang kidney transplant survivor natin ngayon. At bago po ang lahat, kilalanin po muna natin ang ating mga guests for today. Hello mga karaning, good day. Ako si Marlu, 6 years dialysis patient. I am Jude Liscano po. Magpo 4 years dialysis na po ako this year. Hello everyone! Ako po si Tenkoys and 5 years and 6 months pa akong dialysis patient and currently almost 2 years na akong kidney transplant survivor. Ayan, so bagong lahat, kamusta naman kayo? Marlu, kamusta ka naman? Actually, medyo hindi okay pero para sa kan gagawin natin kasi mayroon tayong group project for today so ipo-push natin tong podcast kaya I'm trying my best para maging okay din. Napaka-inspiring talaga nating mga pasyente, no? Ikaw naman, Jude, kamusta? Yes, hindi naman ganun kadali ang bawat araw bilang pasyente, no? Pero lumalaban pa rin tayo araw-araw. Yes. How about you, Teng? Okay naman din kahit na nasa malayong pamilya ko kasi dito sa Manila ako lang mag-isa ngayon kasi yung mga kaibigan ko, yung bestie ko na kidney transplant din is umuwi ng probinsya. So nag-birthday ako nung nakaraan ako lang mag-isa but patuloy pa rin ang buhay. Oh, happy birthday! Thank you naman. So, ayan, I'm glad na okay naman tayong lahat. So, ang question na sasagutin natin ngayong araw na to is, so, medyo personal ang questions na to, pero I think marami tayong mai-inspire ng mga co-patients at mga hindi pa pasyente. Ang tanong na sasagutin natin ngayong araw na to ay, paano mo nagagawang magpatuloy sa buhay kahit nasira na ang kidneys mo? So Jude, paano sinabi sa'yo ng doktor na kailangan mo na daw mag-dialysis? Nung unang narinig ko sa doktor ko yung salitang mag-dialysis, parang wala lang sa akin kasi wala naman akong idea kung ano yung CKD na yan. Tsaka kung ano yung dialysis. Kaya yung binigay niya na advice sa akin, uminom ng gamot, hindi ko sinunod. Kasi nasa isip ko nun, bata pa naman ako eh. Bakit ko siya susundin? Pero mali po talaga yung ganung paniniwala. Kaya ang masasabi ko sa mga binibigyan ng advice ng mga doktor nila dyan, sundin nyo kasi sila ang mas nakakaalam sa pinapagawa sa inyo para malayo kayo sa dialysis. Paano nito binago yung buhay mo? May nagtatrabaho ka ba noon? Yes, that time, nagtatrabaho ko sa isang mall. Lagi ko naman nagagalaw yung katawan ko. Maayos naman yung buhay ko dati bago ako na-diagnose ng sakit sa bato. Pero nalipat ako sa trabaho na hindi na ako gumagalaw. Ibig ko sabihin yung nasa computer. Oo, ganun. Doon nagsimula yung pagkasira ng bato ko kasi home base yun eh. Tapos yung start ng work ko hapon hanggang madaling araw. Kinabukasan, gigising ako, back to work ulit. Tas kain, wala nang exercise. VA ba to na work? Virtual assistant ba to? Hindi. Ano siya, company, parang admin sa ibang bansa. Okay. Tapos, doon ko na ramdaman yung mga simptomas. At that time, yung stage ng CKD ko is around number 3 na yata. Can you share us yung mga some of your symptoms? Una, sumakit yung ano ko eh. Nakakala ko normal lang kasi nga hindi naman ako gumagalaw. Hindi ako masyadong, kumikilos. Tapos, nung nagpa-check up ako, doon na nalaman na yung creatinine ko tumataas na. Tapos, yung dahilan ng pagsakit ng paa ko is dahil sa uric acid na pala. So, Teng, naalala mo pa ba? Since kidney transplant survivor ka na for 2 years, For no? almost 2 years. Naalala mo pa ba yung moment na sinabi ng doktor na for dialysis ka na? Oo. Kasi maaga kasi ako na-diagnose. Sinadiagnose ako at the age of 23. Tapos, na-delay ko siya for 10 years. So, 33 ako nag-start ng dialysis. Ang masakit pa doon kasi nasa Cagayan de Oro ako that time. Nung yung parang papaworsen na ang simptomas ko. So, ang nangyari noon was I have to travel from Cagayan de Oro to Davao. So, that's about 8 hours travel. So, habang nasa bus ako, ang ginawa ko lang doon is suka lang ako ng suka. So, kahit wala kang masuka, as in, nasusuka ka talaga. Tapos nung pagdating ko dun sa ospital, ang sabi ng doktor, sobrang dehydrated ka na, yung mata mo malalim na kailangan mo nang mag-dialysis, sabi ng doktor. Tapos ako naman, parang
Talaga, Doc? So, tag-secret na kasi at the age of 23, sinabihan ako ng doktor ko na doon ka papunta sa dialysis. So, parang, talaga ba? So, nung sinabihan ako mag-dialysis, it was easy for me to accept it. In fact, sabi ko pa nga, pwede na ba akong kumain ng lechon na baboy? Oo, yun ang sinabi ko. Tapos tumawa lang yung mother ko, buang ka talaga. Sabi ng ganyan. Ay, tapos sabi ng mama ko, ano ka talaga, magda-dialysis ka na, tapos pasaway ka pa. Kasi akala ko, kapag mag-dialysis ka na, pwede ka nang kumain ng kahit anong pagkain. Hindi pala ganun. Kailangan pa kung dialysis ka na, kailangan mo ba din magdisiplina? Yes. So na-dialysis ka na, no? So, after few times mo nang ma-dialysis, anong naramdaman mo? I mean, kasi sabi mo, medyo tanggap mo or expected mo na mangyayari, pero you have no idea kung ano yung Oo, it was, dialysis. nung unang salang ko, kasi sinamahan ako ng mama ko, tapos nandun ako sa treatment room. So, nakita ko doon ng mga ibang dialysis patient, tapos parang okay lang sa akin kasi natanggap ko nga. Tapos nung umalis na, ako na lang mag-isa doon. Hindi ko alam, parang umiyak ako ng kusa, parang pinitigilan ko siya, but umiiyak talaga ako eh. Tapos pero ayaw ko magpakita na umiyak ako. Pero, in a good way, natanggap ko naman, wala akong depression that time. So it was really easy for me that time to accept it. But, yun na, matagal ako nag-dialysis. So parang doon ang depression ko eh. It's good na tanggap mo siya nung mangyari sa'yo kasi most of us, hindi talaga sa una talagang sobrang hirap tanggapin eh, diba? Kasi ang case ko is, yun nga, yung iba diba biglaan. So ako na-delay ko siya. So parang alam ko na doon talaga ako papunta. Kaya natanggap ko. Pero dun sa 10 years na pag-delay mo ba na yun, nag-discipline ka ba sa sarili mo? Nag-diet ka? Oo. Sobrang diet ako nun. Tapos ang payat ko na nun kasi always vegetable lang kinakain ko everyday. Yun, parang walang buhay sa pagkain. Kaya excited ka kasi pwede ka. Oo, kaya nung nag-dialysis ako, nung sinabi mong dialysis ka na, parang excited ako kasi nakawala ako sa parang pwede na akong kumain kahit ano. Kasi nga misconception yung dialysis sa'yo. Oo. Wala tayong alam kung anong dialysis, di ba? Okay. Marlo, ikaw naman, di ba, turning 6 years ka na sa dialysis. Can you share us the secret or paano mo kinakaya mabuhay araw-araw sa kabila ng, yung pinagdadaanan natin? For me, pag nagsisimula ka talaga sa dialysis, more on questioning yan eh. Questioning, then depression. Kasi inisip mo, bakit ako? Yung mga tanong na bakit, yun yung pinagdaan ko almost a year. Parang depressed ako that time kasi during that time kasi pandemic pa noon nung na-diagnose ako. Tapos, yung business ko medyo okay. Kaya lang, nung nagkasakit na ako, biglang nawala na, napabayaan ko na. Tapos ngayon, kung tinatanong mo ko paano ako magpatuloy, syempre, by the guidance of my family, mahalaga yun, napaka-importante yung support system natin sa pamilya. Kailangan yun. Tsaka, syempre, yung faith natin kay Lord, dapat lagi nandun para kahit ano mo mangyari, naka-surrender lang tayo sa Kanya kung anong plano niya para sa atin. So, nabanggit mo, no, na yung guidance ni Lord at ng family natin is very important sa journey natin, no? Yes. So, aside from your family, do you have other friends or special someone na pinanghuhugutan ng lakas ng loob para magpatuloy araw-araw? Wait lang. Kala ko kaya ko. Sorry. Hindi. Okay lang yun. Okay, sorry. Tissue ba kayo dyan? Recently, yung best friend, former partner ko, nawala sa buhay ko, parang bumalik ako sa time na questioning na naman. Nag-doubt na naman ako. Alam mo yun, kala mo smooth sailing na kasi okay ka sa dialysis, then eto na naman may problem na darating. Pero sabi ko nga, umalali sa akin yung pamilya ko, yung support system na doon pa rin. Hindi nila pinaramdam na naging mag-isa ako nung nawala yung best friend ko. Lagi silang nandyan para sa akin. Tsaka, before siya nawala, lagi niya akong kinakausap. Pupunta ako lagi sa kanya sa hospital bago siya maoperahan. Lagi niya sinasabi, ang galing mo na, nag-out ka na sa box mo. Kasi, kilala niya ako, hindi talaga ako ma-vlog or kasi nga, parang na-proud daw siya sa akin sa mga nagagawa ko ngayon. So, yung mga, nung nawala siya, yung bumalik yung mga question, parang naalala ko rin yung mga sinabi niya na, huwag ka nang titigil. Ipinakita na si Lord yung purpose mo sa buhay kung bakit ka nag-dialysis. Which is yung
to spread awareness. Mapigilan nyo na sa grupo nyo na mas malesen pa yung mga magkasakit sa kidney, maging aware yung mga tao. Yun. Yung simula nung nawala siya, parang gusto kong tumigil sa kan, pero kasi naalala ko yung sabi niya na approach siya sa akin, so I'll make it sure na tatapusin ko yung kan. Sorry. It's okay. Isyo. Iyak din ako. Kasi kami ni Marlo kasi magkausap kami nito eh. Okay, if it's okay to ask, Marlo, ano bang nangyari? Can you share? Can you share with us? Na-diagnose siya ng brain tumor kasi we find out last year September nung magkasama kami. Sabi ko, ba't paika-ika ka? Sabi niya, hindi, tumataba lang ako, medyo bumibigat. Every weekend pag umuwi ako, napapansin ko, sabi ko nga, hindi na, ano yan, parang hindi na normal sa yan. So lab test kami sa Makati, then we find out na yun nga, may brain tumor siya sa left side ng ano niya. Then magpapa-opera na siya noon, ready na kami for operation, kaya lang bigat din ni 2025 kasi yung youngest daughter niya na-diagnose naman ng leukemia nung November last year. After 19 days namatay, so sobrang bigat ng 2025 naming dalawa. Kaya medyo na-delay yung operation niya. Then last week, inatid ko siya sa operating room, mag-awa ko yung kamay niya. Sabi niya, hintayin ko siya kasi lalaban siya. Then last week ng Thursday, tumawag sa akin yung daddy niya na she just passed away 2:05 p.m. Mahirap kasi pinanghawakan mo yung promise niya na lalaban siya, pero at the same time makakapahinga na rin siya and makakasama niya si bunso namin. Sorry to hear that, but sobrang inspiring na marinig coming from you na kahit wala na siya, napakalaking part niya sa buhay mo at sa journey mo at Yes, kung kasi paano kanya. siya yung number one cheerer ko pag may mga vlog ako. Mag-PPM sa akin, tatawag, sabi niya, ang pangit naman ng takbo mo, ayusin mo, ganyan. Kasi runner din siya eh. Tapos nagagalit niya pag hindi ako nag-upload, pag nagtatanong niya kung may assignment ba or wala. Kahit nasa hospital na siya noon, lagi niyang inabangan yung mga upload ko para may pinapanood siya sa hospital. Yun. Matagal pala siya naka-admit. Yes. So you mean nung nandun tayo sa Cannes, so admitted pala siya for a very long time? Nitong April lang siya na-admit. April. Tapos last week, hinatid ko siya kasi operation niya nung Wednesday. Then Thursday, yun nga, nawala na siya. So what's next for you? Siyempre, hindi naman hihinto ang buhay dahil dun. Kaya, siya nag-promise ako sa kanya eh. Siya yung number one cheerer ko. Sabi niya, ituloy ko kasi nakita ko na yung purpose ko na binigay sa akin ni God. So, tutuloy ko na to. And, sabi ko, nangako ko sa kanya na mag-graduate ako talaga ng Cannes. Grabe Marlo, no? Sobrang strong mo. For you to be here despite what happened. So, last question ko lang dito, para lang dito sa part na to, no? Paano mo siya hinahandle ngayon na ikaw, meron kang pinagdadaanan physically, nagda-dialysis tayo, and then this happened. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob ngayon given na siya yung inspirasyon mo, yung number one cheerer mo? Simple lang. Through my faith with God talaga. Kasi naging habits na namin yung magsimba ng sabay, na-develop namin yung faith namin na dalawa ng sabay kay God. Ngayon, parang I just surrender it na lang sa Panginoon kasi sabi mo nga, at least nakapahinga na siya sa pain. So, kung ano man darating na bukas ko, parang at least kampante ako and alam ko na nasurrender ko naman lahat kay God. So, kung saan ako kumukuha ng lakas, it's all about God, family, sila, yung support system ko talaga. Mahalaga. Siyempre yung Cannes kasi nagkakaroon ako ng busy moment, busy time. Kasi pag nasa bahay ka lang, hindi mo maiwasan, mag-isip ka lang eh. Kung ano, may stress ka lang. So, importante din itong mga activities na ganito. At least, nagsishare ka and at the same time, you're spreading awareness na rin para sa tao. So, meron pa akong dalawang questions para sa inyong tatlo. So, yung number one is, ano yung mensahe nyo sa mga bagong diagnosed pa lang at natatakot na magpatuloy sa buhay o natatakot magpa-dialysis ngayon? Doon sa mga bagong diagnose, I know mahirap to, but siguro the first thing that you should do is acceptance. Kasi sa totoo lang, sa CKD kasi, lalo na pag dialysis ka na, wala ka kasing choice eh, kung nitanggapin yun eh. So, yun lang, acceptance, and then everything will follow eventually. And then, kapit pa rin sa Panginoon, always hold on to your faith. Kahit anong mangyari, wala ka kasing ibang malalapitan kundi ang Panginoon at ang pamilya mo. Ang sa case ko naman is, lumaban ako mag-isa that time kasi wala akong family support, but kumapit pa rin ako sa Panginoon. Yun.
natanggap ko naman siya, yun ang sabi ko kasi maaga akong na-diagnose. And eventually, in the long run, matagal akong na-dialysis. And then, kumapit pa din ako sa Panginoon. Ngayon. Thank you, Teng. About you, Marlo? Sa mga bago, syempre, nandiyan pa rin yung questions natin, yung mga duda, mga doubt. Napaka-importante dyan yung suporta talaga ng pamilya natin. At the same time, yung kailangan na natin talaga, wala tayong magagawa kundi tanggapin. And pinaka-importante is, leave it all to God lang talaga. Pero, hindi porket pinapanubahay mo na sa Panginoon, hindi ka nalalaban. Kailangan samahan mo pa rin ng laban. So, labanan mo din. Tapos, syempre, lalong-lalo na dapat sumunod ka sa advice ng doktor. Tama. Thank you, Marlo. Ikaw naman, Jude. Unang-una, syempre, huwag kayong matakot. Magkaroon kayo ng dahilan para magpatuloy sa buhay. Laban lang, tuloy nyo lang yung buhay nyo. Ang mahalaga, meron naman kayong pamilya sa likod nyo. Actually, yung pagising pa lang sa umaga, dahilan na yun para lumaban sa araw-araw. What more pa kaya yung susunod na araw, di ba? Thank you, Jude. Last question. Kung may isang bagay kang gustong matutunan ng mga walang kidney disease, ano yun? Simple lang. Ingatan yung sarili nyo. Hindi madali ang may sakit sa bato. Correct. Huwag na kayong sumama pa sa amin. Huwag na kayong dumagdag. Huwag na kayong dumagdag. Hindi namin kayo kailangan. Correct. Yun lang Ang dami naman ng yun. patunay, di ba? Na Mm. nag-i-exist yung ganitong sakit. Ikaw, Marlo. Kaya kailangan yung lifestyle, the way na yung diet nyo, o baguhin nyo. At importante, pag may nararamdaman talaga, consult your doctor talaga, yung talaga pinaka-importante. Palaging kumonsulta sa doktor. Lalo, may nararamdaman man o wala, mas importante pa rin talaga na alam mo yung nangyayari sa katawan mo. Tama. Tama. Jude. Siyempre, yung mga habit natin na akala natin maganda sa katawan, makakatulong, pero hindi naman pala. Iwasan na natin para malayo tayo sa pagdadialysis. Tama. Actually, isa din po akong dialysis patient. Turning 5 years na this May. And lahat ng nabanggit nila, nararamdaman ko din. Kaya sobrang nakaka-relate din ako sa inyo, guys. At sana, sa mga nanonood ngayon, marami sana kayong natutunan at maging aware sa kidney disease dahil sobrang daming patients at nagsasuffer sa sakit na to ngayon. And ayaw namin na dumami pa at madagdagan pa kami. Kaya sana may mapulot kayong aral sa pinag-usapan namin ngayon at mai-apply nyo talaga to sa buhay nyo at maging sa mga pamilya ninyo. Muli, maraming salamat po sa panonood ng aming podcast. Ako po si Aki, ang inyong host for today. Thank you at see you po sa aming next episode ng podcast. Bye!